Nung nanalo ang dating Pangulong Duterte, sino ang mga bumoto sa kanya? Come to think of it. No, isipin ninyo. Di ba? Na ang mga bumoto sa kanila, ang sumuporta sa kanila ay mga loyalista rin. Hindi sila makakaupo bilang Pangulo ng Pilipinas kung hindi sila sinuportahan ng mga loyalista. Yan ang katotohanan, mga tol. Diba? Hindi mauupo ang dating Pangulong Duterte kung hindi sila sinuportahan ng mga loyalista ng mga Marcoses. Hindi sila mananalo. Diba? Sana napapaisip na kayo ngayon na hindi lang, kung hindi dahil sa mga loyalista, hindi rin mananalo no, ang mga Duterte sa national election. Tandaan ninyo yan. No, what if nahati yung mga loyalista at hindi naniwala sa kanila? Di ba? What if? Di ba? Dahil si Senator Amy Marcos ay inendorso rin sila. Di ba? Oh, hindi sila mananalo. Kung hindi dahil sa mga loyalista at endorsement din ng Senator Amy Marcos, nasan sila? Hey, what's up? Welcome back to sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, sa tayo nagbabalik ulit mga tol, mga babayan, at ngayon ay pag-uusapan natin ang mga balitang ating nakalap. Alright, so eto na nga mga tol, mga babayan, napakalaki po. Noon, napakalakas ng sigaw ng mga nasa kabilang parlor na magpa-drug test daw ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Alam nyo mga tol, mga kababayan, no, ganyan-ganyan din no, ang sistema nung panahon na sila yung nakaupo sa posisyon. Diba? Pero anong sagot nila? Yung sabi nga natin noong nakaraan, ang sagot nila, wala kayong karapatan. Okay? So yan din ngayon yung sagot ng ating Pangulong Bongbong Marcos at ng Malacanang. Kaya itong mga nasa kabilang parlor ay galit na galit. Gigil na gigil. No, galit na galit. Gustong manakit. Okay, so ito ngayon mga tol. No? Actually, sinasabi nga natin, matagal na yung issue na yan. No? Matagal na yung issue na yan at matagal nang sinagot no, ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang hamon no, ng dating Pangulong Duterte. No, paulit-ulit lang talaga siya. Ganun siguro talaga. No, wala tayong magagawa pagka tumatanda, ganun na talaga, no. Okay, etong ano na to, mga tol, dated November 22, 2021. Okay, so Global Daily Mirror to. 2021, take note, 2021 kasagsagan to ng kampanya no para sa 2022 election, mga tol. Okay? So dito, maalala natin, ang dating broadcaster pa rin ata ngayon, no, na si Tonying Taberna, mga tol, ay in-interview ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Okay? At kasama nga dyan yung pagkakatanong sa kanya, no, tungkol nga po doon sa test, no, na hamon sa kanya ng dating Pangulong Duterte. No? Campaign period pa lang, pinapalabas na yan. No? Umaksyon na agad ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya sila dyan. Diba? Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. At shoutout salit tayo sa mga bago natin subscribers dyan. Maraming salamat sa inyong suporta. Huwag kayong mag-alala, nababasa ko po ang inyong mga komento at shoutouts po sa inyo. At syempre, bago ang lahat, no, bago natin umpisahan to, paki-like naman ang ating video ngayon. Okay, so yung hamon po sa kanya ni dating Pangulong Duterte ay magpa-test daw po siya, no? At sinagot siya ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At ang resulta, syempre, negative. Ayon po yan kay Pangulong Bongbong Marcos. No, kasi itong mga tao na to, mga tol, no, kahit ipailan mong paliwanagan, parang mga ano yan parang mga insekto, no, paulit-ulit, hindi nakakaintindi. Ewan ko ba, may mga ganong tao siguro talaga, no, na kahit anong gawin ninyo, pagka bulag na yan, hindi na makakaintindi yan. Na baga, parang ano yan parang kabayo, may tapao, ganun, no, isa na lang ang tingin. Ano lang yung pinaniniwalaan nila, nandun na sila, ganun na sila. Hindi
Yung mga nasa kabilang parlor, hindi sila open-minded. Alam, sabi dito, popular broadcaster and viral vlogger Tony Katonying Taberna scored the scoop after 2022 presidential aspirant Ferdinand Bongbong Marcos revealed to him that he has already taken a test and tested negative for the illegal substance, mga tol. So matagal na, no, na sinagot ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung hamon ng mga nasa kabilang parlor. Okay. In an interview, Taberna asked the current frontrunner in presidential surveys point blank if he is willing to undergo a test following President Rodrigo Roa Duterte's revelation that an unnamed male presidential aspirant is allegedly using, yan nga, coke, mga to. Grabe, no? At yun nga, at sumagot ang ating Pangulong Bongbong Marcos dyan sa hamon na yan. At siya ay nagpa-test. No? At siya po ay nag-negative sa coke, mga to. Diba? Hindi nila ewan ko ba yung mga, magaling naman sila mag-research ng mga lumang mga video, magaling naman sila mag-edit. Bakit ito hindi nila nakikita, no? Handaan ninyo kaya magulo ang bansa natin dahil dyan sa mga pagpapakalat nila ng mga fake news na magulo ang bansa natin, no? Binabalik nila yung mga lumang mga video na magulo. Diba, may mga road rage. Kaya dumadami yung road rage ngayon eh. Kagagawan din nila yan eh. Diba? Babalik nila yung mga dating road rage na video. No, yung mga tao ngayon naisip, okay lang yung road rage. No, i-video natin para sumikat tayo. O ano nangyari? May mga buhay, mga tol, no, na naialay dyan sa mga road rage na yan. At sino ang mga salarin dyan? Wala tayong ibang pwedeng sisihin dyan, mga tol, sa mga gulo na nangyayari sa ating bansa. No, kundi yung mga nagpapakalat ng fake news. Kasalanan nyo yan. No? Kasalanan ninyo yan. Dahil kayo mismo ang nagpakalat ng mga fake news, ang mga misinformation ng mga videos na hindi naman nangyayari ngayon. Ibig sabihin, kinopya nyo yung video, ini-re-upload nyo, ginagawa ninyong nangyari ngayon lang mga panahon ni Pangulong Bongbong Marcos. O sabihin natin nangyari ngayon panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, pero mga matatagal na videos na yan. No, not until na nagkakagulo ngayon, no, especially nung pagkahuli, no, dito sa dating Pangulong Duterte, 'di ba? Tsaka ninyo ginawa yung mga videos na yan. No, so hindi nyo maiaalis sa isipan ng mga supporters ng administrasyon, no, na merong mga troll farm talaga. 'Di ba? Ito pa the former senator's answer caught the wily media personality by surprise. Okay, ikaw na mag-scoop, sabi daw ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ibibigay ko yung resulta ng coke test ko na kinuha ko kaninang umaga. So that day na may interview siya, so nasa PIDEA daw po, no, kinuha niya, no, yung resulta na yon. Sabi dito ni Taberna, meron na po. Oo, tapos na, sabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Ganun po, totoo ho ba? Okay, scoop ito, pambihirang patis. Diba? Press for details, Marcos said he took the test sa hospital, St. Luke's Medical Center. Hindi natin pwedeng doktorin yan. Hindi nila pwedeng doktorin yan. St. Luke's yan, mga tol, ano yan? Masisira ang St. Luke's, mga tol, kung yan ay ipapadoktor ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Kredibilidad nila ang masisira dyan kung dodoktorin nila yung coke test na yan. Diba? Pagkatapos ng salita ni Pangulo, sabi ko, di lahat tayo pa-coke test, di unahan ko na. Okay? So siya pa ang nauna noong panahon na yon na mayroon daw presidential na lalaking tumatakbo, no, na allegedly gumagamit daw po ng coke. Diba? Siya pa yung nauna, mga tol, mga ababayan, na nagpa-coke test. Diba? Samantalang yung iba, hindi ata nagpa-test.
Anak ng patis. Okay? Oh, not contented. Hindi pa nakontento, no? Itong si Taberna, di ba? At tinanong uli ang ating Pangulong Bongbong Marcos, ano po ba ang result? Okay? So, ang sagot ng ating Pangulong Marcos, wala, syempre, negative lahat, pambihira ka. Okay? Oh, eto yan, no? In the statement, Marcos said, I really don't feel that I am the one being alluded to. Okay, so hindi daw siya, no? Hindi niya nararamdaman o hindi niya, na siya yung pinariringgan, no? Pero dahil nga daw po doon, naniniwala siya na it is my inherent duty as an aspiring of public official to assure my fellow Filipinos that I am against illegal nga daw po na droga, mga tol. No, so kaya siya gumawa ng ganong hakbang at siya ang kauna-unahang nagpa-coke test, mga tol. O nag-negative po 'yon, o sampal to sa mga Dutartards. Doon sa kabilang parlor. 'Di ba? Ang titigas ng mukha ninyo maghamon pero kayo ayaw nyo magpa-test yung pangulo ninyo. 'Di ba? Oh, nung hinamon siya, mga tol, nung panahon, no, nang nakaupo ay ang dating Pangulong Duterte, hinamon din siya ni Trillanes, no, na magpa-test ka. Pero hindi sila kumasa doon sa test na yon, mga tol. 'Di ba? Ano sabi nila? Yun din, yung sagot ng palasyo ngayon. No, wala kayong karapatang anuhin ang ating Pangulo na magpa-test o puwersahin. No, kasi kung gugustuhin niya, magpapatest siya. Kung hindi, wala kayong magagawa. Diba? Dahil sambayan ng Pilipino ang nagluklok sa ating Pangulong Bongbong Marcos, etong mga nasa kabilang parlor, wala kayong karapatan, no? Nahamunin ng ating Pangulong Bongbong Marcos na magpa-coke test dahil hindi lang naman kayo ang bumoto sa ating Pangulong Bongbong Marcos. No? Milyon din na mga kababayan natin ang bumoto sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Sabihin na natin, no, na mas mataas ang boto ni VP Sara kaysa sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang tanong diyan, mga tol, gaano karami? No, gaano karami doon sa mga boto ni VP Sara, no, ang mga pro Marcos talaga, mga loyalista. 'Di ba? Ganun karami. Nung nanalo ang ating Pangulong, ang dating Pangulong Duterte, sino ang mga bumoto sa kanya? Come to think of it, no, isipin ninyo, 'di ba? Na ang mga bumoto sa kanila, ang sumuporta sa kanila ay mga loyalista rin. Hindi sila makakaupo bilang Pangulo ng Pilipinas kung hindi sila sinuportahan ng mga loyalista. Yan ang katotohanan, mga tol. 'Di ba? Hindi mauupo ang dating Pangulong Duterte kung hindi sila sinuportahan ng mga loyalista ng mga Marcoses. Hindi sila mananalo. No, paano kung ang ibinoto, no, ng mga loyalista noong panahon na 'yon ayan nasa kabila at hindi sila? No, mananalo ba sila bilang presidente? 'Di ba? Maraming tumakbo, no, na mayor noong panahon noon, no, na hindi nanalo bilang Pangulo ng Pilipinas dahil wala naman silang suporta sa ibang mula sa mga malalaking supporters talaga. Si Mayor Lim, nanalo ba? Kilalang mayor yan ng Manila. Nanalo ba? Hindi. 'Di ba? Oh, si Bayani, nanalo ba? Mayor ng Marikina yan. Nanalo ba siya nung tumakbo siya? Hindi rin. 'Di ba? Si Isko Moreno, nanalo ba? Kilala rin niya na mayor. Hindi rin siya nanalo. 'Di ba? Yun yung sinasabi ko sa inyo. 'Di ba? Sana napapaisip na kayo ngayon na hindi lang kung hindi dahil sa mga loyalista, hindi rin mananalo, no, ang mga Duterte sa national election. Tandaan ninyo 'yan. No, what if nahati yung mga loyalista at hindi naniwala sa kanila? 'Di ba? What if? 'Di ba? Dahil si Senator Amy Marcos ay inendorso rin sila. 'Di ba? Oh, hindi sila mananalo. Kung hindi dahil sa mga loyalista at endorsement din ng Senator Amy Marcos, nasan sila? Ngayon binibira nyo si Senator Amy Marcos. Ay balik natin yung tanong.
Ibalik natin yung tanong doon sa mga sa mga nasa kabilang parlor, diyan sa mga DDS na yan. Nasaan ang utang na loob nyo kay Senator Amy Marcos? Harry Roque, ikaw, hindi ka mauupo na spokesperson kung wala ang mga Duterte. No, at siguro hindi ka rin nagtatago ngayon. Wala ka sa ibang bansa ngayon kung hindi nangyari yun, di ba? Yun yung sinasabi natin. Logic. Di ba? Simpleng logic lang mga tol. No, kung inabot nyo tong video na to, simpleng logic lang yung sinasabi natin dito na hindi sila mananalo ang mga Duterte no, sa national election kung hindi yan sinuportahan ng mga loyalista ng mga Marcoses. Yun po ang katotohanan dyan mga tol. Okay, yun ang katotohanan dyan. Dahil kung ang sinuportahan no, na itong mga loyalista ng mga Marcos ay yun nasa kabila, malamang hindi kayo mananalo. Yung dating Pangulong Duterte, hindi yan mananalo bilang presidente no, ng Pilipinas. Tandaan nyo yan mga tol. No? Pag-isip-isipan nyo rin, no? Isipin nyo maigi. Okay? So yan, muli maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace. I'm out.